Punta kayo sa West Wing, St. Luke's. Go. Verify. Ayoko sana magsalita kasi naawa ko sa doctor. Naawa ko, sorry lang nga natabila sa aking bibig. I was not supposed to say it, actually. Rar! Malala na ang sakit. Sabi ni Kulasa ng Malacanang. Alam niyo naman na in the past, talagang pinag-uusapan etong kung buhay pa ba si Bangag, malala na ba siya, may mga nagsasabing patay na siya, o baka patay na, o naka-frozen na. Alam niyo, ganito talaga kapag masamang damo. Okay? Etong Kulasa ng Malacanang, si Clarissa Taratara, yung tagapagsalita ni Bangag, lahat ng kasinungalingan nasa kanya na, umaaktong doktor, umaaktong nutritionist, umaaktong abugaga, at lahat-lahat na. So ngayon, naglabas sila ng video na kesyo merong engagement si Bangag, na ganyan, na buhay pa, pero hindi natin alam kasi kung pre-recorded yung video or, you know, yung mga ganun ba mga eksena, tapos naglabas yung DZWB, ang GMA7, ng file video na buhay pa si Enrile. So talagang ang tao naguguluhan. Hindi lahat ng mga tao sa social media ay nasusundan ang bawat segundo, bawat minutong kasinungalingan ng Bangag administration. Inamin naman ni Bangag na mayroon siyang diverticulitis o pamamaga, inflammation ng kanyang boto, hindi joke lang, ng kanyang bituka, mga palangga. Ngayong araw na ito, si Kulasa ng Malacanang o tinatawag yung anti-Claire, hindi naman Claire ang pangalan niyan. Kaya inilabas nila Bangag na may sakit siya. Ako nga sabi ko, di ba, una kong pinasabog sa inyo, nagkaroon siya ng muscle spasm in 2023 na akala ni Lisa Tanas ay mamamatay na si Bangag, kaya nataranta siya during the time, naalala nyo. But nakita kasi natin, balikan natin na may mga tumutulo na dugo sa gilagid niya, din yung sipon niya uncontrollable, hindi niya mapigilan talaga na lumalabas yung mga body fluids sa kanyang katawan. Kasi nga, addictus benedictus. Ngayon, tinatakot na naman, paulit-ulit everyday, ang mamamayang Pilipino, ang mundo ng social media, na kayo ay kakasuhan na nagpapakalat daw tayo, o sino man ang nag-post about this, ng kasinungalingan laban kay Marcos Jr. Kung siya ba ay malala na, may sakit, patay na. Kasi may mga lumalabas na mga video sa Reels, o dyan sa Facebook, kung saan man, na nakikita ninyo na mayroong convoy ng ambulance, may PSG, talagang makikita mo, di ba? Hindi natin alam kung si Bangag ba talaga ang nakalagay sa loob ng ambulance na yun o parang malaking bus o si Lisa Tanas o kung sino sa mga demonyo na mga bangag sa Malacanang, kung sino yung sinugod sa hospital. So syempre, ang taong bayan, may karapatan tayong lahat, lalo na kayo, dyan sa Pilipinas, kung malaman kung buhay pa o malala na ang inyong presidenteng adik at bangag. Pero dahil kayo ay mapagmasid, aware kayo, nakikialam kayo sa isyong pampolitika or social issue, so nandoon ngayon yung mga question ninyo, buhay pa siya, naka-freezer na ba or whatever, ganyan. So ang panakot ng mga buwaka ng Genimes ay kakasuhan tayo, kakasuhan kayo, lahat tayo dito. Bakit tayo kakasuhan? Na dapat itong hayop na gobyernong ito ang magsabi kung buhay pa ba o patay na, bitbitin na lang yung doktor niya eh. O ito si Dr. Kwak-Kwak, magsalita ka na buhay pa ako, andito ako sa tabi ng hospital or mag-release ka ng doctor certificate. Or eto na lang eh. Kasi kung ako yung presidente na sinasabi na buhay o patay pa, na malala ang sakit, ganito, ganyan, magpapatawag ako ng press conference. O ito, tawagin niyo lahat ng mga media personalities so para makapagtanong sila kung buhay pa ako o patay na. Sa world of AI now, pwedeng i-clone, di ba? Ang pagmumukha ni Bangag na hindi natin alam na very perfect yung pagkagawa nila, emote na kunyari, buhay pa siya. Pero ngayong araw na ito, eto dito ninyo, eto yung babasag sa lahat ng kasinungalingan ng Bangag administration. Sabi kasi dito, ibinahagi ni Palace Press Officer Yusek Clarissa Castro na ibinahagi daw ang pinagdadaanan ni President Marcos nang madiagnose ng diverticulitis. Kumbaga sa level ng pain, sabi niya, eto maximum ang level ng kanyang pain sa diverticulitis. Pag sinabi mong maximum ang pain, ibig sabihin sukdulan hanggang langit ang sakit na namimilipit ka kapag ganito ang sakit. Ngayon sinabi, kumbaga sa level ng pain, maximum ang level ng kanyang pain sa diverticulitis. Ngayon, dahil sa naranasan niya, ayaw niya nang kumain ng sobra. Sabi ng Kulasa ng Malacanang. So, namimilipit sa sakit, sukdulan ang sakit, ayaw niya nang kumain. Anong ibig sabihin niyan mga kababayan? Malala ang kanyang nararamdamang sakit. Matindi, namamaga, di ba? Kasi diverticulitis, itis meaning inflammation.
'Di ba? Inflammation of the colon. 'Di ba? Yung kanyang bitukang bulok na. Kasi sabi dito, hindi talaga, tapos sabi ni Clarissa Caso, hindi talaga siya palakain pero nagluluto siya. Anong kajutahan yan? Hindi siya palakain pero nagluluto siya. Alam mo yung sabog yung explanation. Ang punto, divisan natin dito mga kababayan. Kung kayo ay na-hospital na o yung mga may experience sa inyo on a scale of 1 to 10, sila sa tanong ng doktor, gaano kasakit ang nararamdaman mong pain? Sabihin mo 8, 7, 8, 9. Pag sinabi mong 8, 9, sasaksakan ka or bibigyan ka ng pain medication kasi sobrang sakit. Ito sinasabi mismo ni Kulasa na sukdulan or maximum. When you say maximum, to the highest level, di ba? Ibig sabihin, pwede na talagang bulok na yung bituka niya, lahat, pati buli niya, butas naman talaga. Butas na. Kumbaga, code blue na siya. Ibig sabihin, pwede na siyang mategi. Hindi nga natin alam, naka-frozen na. Infected na siya. Pwedeng ganun eh. Kasi sinabi ni mismo ng kanyang tagapagsalita, ay severe, or maximum, yung ginamit niyang words, mga palga, maximum. Physically, kapag nasa maximum in pain ka, sobra yan. Yung tinatawag na stabbing pain or sharp pain. Sobrang sakit yan, namimilipit ka. Kasi ako na-experience ko na namilipit ako. Para ka nang akala mo mamamatay ka na you cannot function mentally, physically. So kung in pain si Bangag, ibig sabihin pag in pain ang isang tao, hindi ka nakakapag-desisyon ng tama. Wala kang decision making. Meaning, dapat ang presidency ay nakay Sara Duterte na. Kasi inamin mismo ng kanilang tagapagsalita na in pain, di ba, to the maximum level, itong Bangag na presidente. Di ba, pag sumasakit yung tiyan natin, sumasakit yung ulo natin, pag sobrang sakit, hindi tayo makagalaw, nakaupo lang tayo, nakaratay tayo, hindi ka makabangon kasi severe pain ka. Coming from them. So meaning, tama lahat ng mga information na nakarating sa ating lahat na si Bangag ay nasa hospital, whatever hospital, di ba? Kasi pag sinabi mong maximum pain, people, hindi manageable yung pain mo sa bahay. Meaning, kailangan mong dalhin sa hospital. So, hindi tayo ang fake news. Pinatutunayan ng Kulasa ng Malacanang na talagang ang kanyang amo ay malala na. Ano ba sa Tagalog ang maximum? Depende sa gamit mong pananalita. When you talk about pain, sukdulan, abot hanggang langit. Pwedeng yung bulik ni Bangag ay may nakapasak na na tubig, di ba? Na too big. Well, you know that already. So dito natin malalaman mga palangga, sabi ko nga, physically, hindi ka makakagalaw. And emotionally, mga kababayan, kapag ganitong klaseng sakit, emotionally, kaya siguro nagpapanik sila, no? Dahil matindi yung sakit eh. Pag matindi yung sakit, hindi ka talaga makakapag-isip. Depressed, di ba? Kaya siguro, ang ginawa ni Lisa Tanas nung Easter Sunday, nakita niyo yan? Kaya sila, palangga, nag-release ng peking picture ni Bangag or AI. Nakita nyo naman, di ba? Nakita nyo na ang itsura ni Lisa Tanas, samantalang si Bangag ay AI look o mataba yung pagmumukha niya. So, sino nagpasabi ng fake? Sino nagpapakalat ng fake news? Sila. Bakit kayo mag-release ng picture na gano'n? Bakit tinatakpan nila yung mga pictures ng mga sinasabi nilang current pictures o event? Di ba? Yung mga dates, kung anong araw, anong pangyayari, di ba? Bakit tinatakpan nila? Pinag-usapan natin kahapon yun. So emotionally, kung titignan ninyo, itong Bangag na ito, nagpapanik na sila. Di ba? Kasi hindi nila mailabas yung warm body ni Bangag. Sabi ko, hindi na natin, kasi hanggat hindi sila nag-i-invite ng mga media men, lahat puputa na, ito, ngayong araw, April 8, ganito, ganyan, nandito ang Pangulong Bangag. Paglagay sila, lagay ng April 8, tagtarin nila lahat ng tarpaulin at live talaga. Kasi karapatan ng taong bayan, mga palangga, na malaman kung buhay o patay na si Bangag dahil mismo kaming sa bunganga ni Clarissa ng saltik ng Malacanang. Lahat naman yan sila may saltik. Na maximum ang level ng pain niya. Pwede nga ngayon ay nakaratay siya sa St. Luke's. Posible na yung mga lumalabas na video na may PSG, may convoy ng mga police at mga ambulance. Pwede nga, possible. Kasi tinitignan natin, ina-assess natin, depende sa pangyayari. Sabi ko nga, pwede talagang siya, hindi tayo nagpa-fake news dito. Inamin eh, na may sakit at malala. May doktor ba dito? Naka-encounter na ba kayo ng diverticulitis patient? So malala yan. So hindi tayo fake news. Malala yan at ayon sa batas na binanggit ng mga nakaraan ng ating mga magagaling na abogado yan, na based on Article 7, Section 11 to 12, mga kababayan, ipinapaliwanag na mayroong pamamaraan ang batas natin para mailipat ang presidency kay Inday Sara kapag ganyan ang situation ng Bangag na administration. Ang sabi dito, voluntary declaration ng Bangag na masasabi niya, hindi ko na kaya kasi talagang hindi ko na kaya, ever since naman, hindi niya kaya maging presidente, di ba? Hindi ko na kaya kasi talaga ang bulik ko, may nakapasak na may tubig, ang bituka ko, namamagana, kaya ko na kayo sa vice president. Pero hindi niya gagawin yan. At hindi gagawin yan. Kasi hanggat ipaprosen nila kung buhay o patay pa si Bangag, para maipagpatuloy nila yung pagnanakaw nila every single day, gagawin nila yan. Number 2 here. Okay? Cabinet declaration. Okay? Yung mga cabinet secretaries na mismo magsabi na,
Oh, hindi na kaya. Majority ng mga cabinets, mga kababayan, na hindi na kaya, incapacitated na yung bangag naming presidente. Suko na kami. Namamagana talaga ang kanyang bituka. Sabi nga, nasa maximum level yung pain niya, hindi na niya kaya. So, kailangan nang i-proclaim ang ating Vice President Sara Duterte. But again, hindi gagawin na ng mga cabinet secretaries na mga nakatanggap ng mali-maleta. Right? Another issue. Okay, not issue. Another batas na pwedeng gawin. Kung mga kongresista, pwede silang pagdebatihan nila, 'di ba? Kung ayaw pa rin na alam na ng taong bayan na malala na si Bangag, which is sabi nga ni Clarissa Taratara, malala na yung sakit. Kunyari, ito sinusundan lang naman natin yung mga factual dito. So, pwedeng magdesisyon ang Kongreso. Kung totally ang jutak ni Bangag, kasi incapacitated naman si Bangag the moment na umupo siya bilang presidente, talagang incapacitated na yung jutak niya. Dahil addictus nga. But again, pwedeng pagdebatehan dyan sa Kongreso o pursue ng Congress, mga kababayan, na dapat wala na si Bangag. But again, hindi naman gagawin yan ng Congress. Mga maletas kongresistas nga eh. Ayaw nga nilang tigilan si Inday Sara. Mamaya pupunta tayo doon kay Inday Sara. Di ba? Ngayon, ano dapat ang ginagawa ng Malacanang, ng mga julul? Dahil sinasabi, inamin mismo dyan, andyan sa mga biased media, na malala na nga si Bangag. Malala na yung sakit according to Clarissa Taratara. Alam nyo, lumalabas unconsciously kasi, mga kababayan, hindi nila namamalayan. Kasi dahil totoo yung mga nakakarating sa atin na mga balita, hindi nila namamalayan, hindi kasi nakokontrol ang katotohanan. Kahit na gaano mo itago, mga kababayan, yung katotohanan, minsan kapag spontaneous talaga na tinatanong ka ng interviewer o ng tao, lalabas yun kasi yun yung totoo eh. Nakalagay dito sa isipan mo, yun ang totoo. Kahit na magsinungaling ka, minsan, hindi mo namamalayan na nasasabi mo yung katotohanan. Kaya sinasabi nga ni Clarissa Taratara, o nitong ni Kulasa ng Malacanang, na malala na yung diverticulitis. Di ba? Malala na yung diverticulitis, mahilig pa magluto. Saan ka nakakakita? Na in severe pain, mahilig magluto at hindi na kumakain. Di ba? The moment na yung sinabi na hindi siya masyadong kumakain, bagsak na ang health mo. Kasi hindi ka na kumakain eh. Meaning, you're weak. Plus, severe pain. Di ba? So, medically, pag titignan mo, kahit na hindi ka medically inclined, pag sinabi mong in pain at hindi na kumakain, sa simpleng mamamayan, maintindihan mo na bagsak na ang physical na pangangatawan ni Bangag. And of course, kapag bagsak ang physical condition mo, ang mental mo sunod yan. Magkaano yan. Okay? Kumbaga, twin yan. Hindi po pwede na namamagana yung buto ni Bangag, yung buli ni Bangag, lahat namamaganing sa kanya. Tapos, di ba, high pa rin siya. Well, kung sa bagay, yung epekto ng pulburon, party, di ba? Siya lang siguro yung ganyan na namamagana. Di ba, aragoy ang buto ko, di ba? Ang buli ko, it's so big, alpot, di ba? Tapos gumaganon, sumisingot. Wala naman siguro taong ganyan na namimilipit na sa sakit, sumisingot pa ng pulburon. Di ba? So, ang question natin dito sa mga bangag na ito, bakit, okay, hindi nyo ilabas, napakasimple lang, doctor certificate, wag tayo magpapaniwala sa doctor certificate na yan. Or unless, lalabas yung family doctor o bangag doctor, ni Bangag, na I'm Dr. Kwak-Kwak, arikitik-itik, yung mga mga drama niya, I certify that Bangag is really Bangag. Diba? Yung mga ganon, ilabas niya. Ilabas ng doktor na nasa matinong kaisipan, matinong ugat, ano ba yun? Yung bituka niya, matinong bituka ni Bangag, di ba? Na functioning pa or what? Pero hindi nila ginagawa yan. Ang ginagawa nila, mag-release sila ng mga lumang pictures, lumang video, di ba? Tapos tatakutin ng taong bayan na tayo ay nagsisinungaling, nagpapakalat about sa health condition ni Bangag. Inamin na nga mismo in severe, in maximum pain siya eh. Sinong sinungaling? Hindi ba sila? Di ba yan din yung ginawa nila nung nilabas natin yung pulburon video? Ayun, ang sabi nila, ayun na, hinain na ng PCO, pumunta sila sa DOJ, maghain ng mga reklamo sa nagpapakalat ng kasinungalingan ng kondisyon ng Bangag na presidente. Malinaw na nasa critical na kondisyon ang Bangag na presidente, kung hindi man siya patay ngayon, na when you say maximum level of pain, mga kababayan, sa kaduluduluhan ng impyerno ang sakit. Diba? Kapag tayo ay may sakit, lahat ng santo tinatawag natin. Kasi sakit-sakit na, hindi mo na kaya kasi akala mo katapusan na ng mundo mo. Kasi na-experience ko yung severe pain na sinasabi nito. Hindi ko lang alam yung maximum pain, kung habang yung maximum pain na sinasabi niya, baka combination,
diverticulitis at combination ng synghotitis niya. Di ba? Synghotitis. Namamaga yung jilong, yung nasal, lahat na lang parts sa dito dahil sa synghotitis, sa pagsisinghot. Kaya nagkaroon siya ng synghotitis. So hindi ko lang alam pag combination na ganyan kung anong magiging effect. Okay? So ano, mga kababayan, ano dapat ang ginagawa diyan? Maglabas sila ng official document ng doktor, okay, na makapagpapatunay na si Bangag ay buhay o patay na. Dahil karapatan ng taong bayan na malaman kung fit to work pa ang Bangag, which is alam naman natin, buong buhay niya hindi talaga siya fit to work dahil sinabi naman ng kanyang kapatid, inamin, na talagang addictus benedictus si Bangag, nasa sinapupunan pa lang ng kanyang nanay. Diba? Hindi pwede yung video ng mga throwback. Dapat current video, imbitahan ang, hindi rin pwede yung solo video lang. Solo yung dalawa lang. Hi sir, kumusta po kayo? Di ba ganon? Kasi hindi natin alam, ang AI can do magic. Nabubuhay niya ang patay. Hindi tayo pwede magtawa hanggat hindi siya nagpapatawag ng press conference, katulad kay PRRD, talk to the people ni PRRD. Gabi-gabi may cabinet meetings, may mga media, may mga nagtatanong. Yun yung transparent. Hindi ito, silang dalawa lang. So hindi natin alam, kung ito ay manipulated through AI, para lang masabing buhay, buhay, or nasa tamang katinuan pa rin si Bangag, or nasa hospital na nakaratay kasi nga maximum pain. Di ba? Kaya ginagago tayo. Ang hayop na mga, administrasyong Bangag na ito, puro kasi maleta, kaya wala nga tayong aasahan. Congress, okay? Mga cabinet secretary, sakita nyo naman yung mga maleta na dineliver kay Bangag. According to Zaldico, 100 billion a year. Nilabas si Attorney Baligod and I think Congressman Mike Defensor. Di ba? Yung mga video na maleta na sila talaga ay itong mga taong ito na kinasabwat nila nag-deliver ng pera sa Bangag na administrasyon. Okay? So yan, mga kababayan, kaya hindi tayo basta-basta naniniwala hindi tayo basta-basta maniniwala dito sa nilalabas ng mga media ng Bangag administration na mga videos kung buhay o patay pa si Bangag. Kahit yan ay live video na kunyari may ginagawa ganyan-ganyan, mga kababayan, na sila-sila lang. At hindi, para malaman natin kung live video, magbasa sila ng comment, real time. Ayan, sabi ni ganon, ayan, patay na. So malalaman natin na live video. Pero yung recorded sa panahon ngayon, itatago ni Lisa Tanas, mga kababayan, kung si Bangag ay patay na o buhay pa. Di ba? Wala na kasing tiwala ang taong bayan sa mga pinagsasabi ng Bangag administration na ito. So, anong tawag dito? Proof of life lang. Actually, hindi na kailangan yung mga medical records na yan. Wala yan, pineke niya nga yung kanyang di ba? Pineke nga niya yung kanyang, drug test. Remember that? Bakit sinabi nating peke yun? Nagkaroon ng hearing sa PDEA-Leaks, inimbita ang doktor, nakita natin yung doktor na nagmamaang-maangan at halatang nagsisinungaling. It just so happened na tinapos nila yung PDEA-Leaks na yun. Isa pa yung issue na yun, pero hayaan mo na muna yun. Di ba? Kaya hindi enough yung medical records kasi kayang doktorin. Ang kailangan natin ay proof of life together ng mga media, ng mga bayarang media, at nakalagay ang petsa or real-time na live kasi again, pwedeng pikein yung live. Kahit panahon pa ng 1940s, kung pwede mong i-live broadcast, kaya mong i-live broadcast. Mga kababayan, lalo na dito sa mga bangag na, bangag na gobyernong ito. Tingnan natin, mga kababayan. Ano sabi ng mga tao dito? Galit na galit yung mga tao dito sa ginagawa ng Bangag administration. Ayan. Dahil sa naranasan yung diverticulitis, ayaw niya nang kumain ng sobra. Ayaw niya nang kumain, di ba? Mag-trigger ng pain, pero nagluluto siya. Bakit? Di ba? Anong kajotahan yan? Yes, tama. Dapat, ang AFP at PNP, mga nakakatanggap nga ng maleta nga, mga kababayan. Ano sabi dito?